Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamatinding krimen sa kasaysayan ng South Korea. Isang kaso na yumanig sa buong bansa at nag-iwan ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nasasagot. Ang babaeng sangkot sa kasong ito ay matagal nang itinuturing na malas ng mga tao sa paligid niya. Inaniniwala ang saan man siya mapunta. Kasunod nito ay kapahamakan mula sa kanyang mga asawa at mga anak hanggang sa kanyang ina at kapatid na lalaki. Halos lahat ng may kaugnayan sa kanya ay tila nakakaranas ng trahedya. Sa loob ng 5 taon, namatay ang 2 asawa niya, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na lalaki, at pati ang mabait na taong tumulong sa kanya ay nawala ng tahanan at buhay sa isang sunog. Bagamat nakikiramay ang mga tao sa kanya, may halo ring takot sa kanyang presensya. Ngunit nang mabunyag ang katotohanan, napagtanto ng lahat na ang magandang babae na ito na tila may kabutihang loob ay hindi tagadala ng malas kundi isang mapanganib na lason sa anyo ng tao. Niloko niya ang lahat gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pag-arte at kilala siya ng media sa Korea bilang nakakamatay na femme fatale si In-suk. Ano nga ba ang nangyari noon? Balikan natin ang 1976 at suriin ang isa sa mga pinakanakakagulat na kaso ng serial murder at panlilin lang sa South Korea bago pumasok ang ika-21 siglo. Pero bago tayo magsimula, welcome sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin muli ang mga kasong halos nakalimutan na ng panahon, mga kasong minsang gumimbal sa mundo, solve at unsolved cases sa mas malalim na investigasyon. Kung mahilig kayo sa mga misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na uploads. Matatagpuan ang Gangwon-do sa hilagang silangang bahagi ng South Korea na katabi ng dagat ng Japan sa hilangan at Gyeonggi-do sa kanluran. Sa timog, hangganan nito ang Cheongcheongbuk-do at Gyeongsangbuk-do at sa hilaga naman ay nasa 38 parallel nito ang Gangwon-do ng North Korea. Kilalang may malamig at mahabang taglamig at preskong tag-init ang Gangwon-do, dahilan kung bakit isa itong pangunahing destinasyon ng mga turista sa Korea. Lalo na ang Nami Island sa Chonchun na patok sa mga bisita. Noong 1976, ipinanganak dito sa ordinaryong pamilya sa Gangwon-do ang pangunahing tauhan ng ating kwento, si In-suk. Siya ang pangalawang anak sa pamilya, may nakakatandang kapatid na lalaki at isang nakababatang kapatid. Mula pagkabata, maputi at maganda si In-suk at habang siya ay lumalaki, lalo pa siyang naging maayos ang tindig at kaakit-akit. Ang kanyang mahinahong tinig at moderno at maayos na pananamit ang laging nakakaakit ng pansin at para sa maraming kalalakihan, siya ang perpektong babae. Pati ang mga pulis na humawak sa kanyang kaso ay inamin na siya ay nag-iwan ng napakagandang unang impresyon. Ngunit sa kabila ng magandang anyo, iba ang kanyang tunay na pagkatao. Mula pa sa kanyang panahon bilang estudyante, siya ay tinaguri ang problemadong babae. Mahina ang kanyang akademikong performance at may hilig sa pagnanakaw. Napilitan siyang lumipat ng paaralan matapos mahuling nagnakaw ng pera ng kanyang kaklase noong siya ay nasa high school. Pagkatapos ng pagtatapos, lumipat siya sa Seoul upang magtrabaho at tumanggap ng posisyon sa isang kumpanya ng insurance. Noong 1997, nakilala ni In-suk, 21 anyos, ang kanyang unang asawa na si Ginoong Lee na nagtatrabaho sa isang moving company. Nagkagusto agad ang dalawa sa isa't isa at nagkaroon ng masigasig na romansa. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, lumipat siya upang manirahan kasama si Ginoong Lee at nirehistro nila ang kanilang kasal noong Hulyo ng sumunod na taon. Hindi nagtagal, ipinanganak ang kanilang anak na babae at iniwan ni In-suk ang kanyang trabaho upang alagaan ang bata. Namuhay ang pamilya sa kakaunting kita ni Ginoong Lee kaya naman napakasinop ng kanilang pamumuhay. Para kay In-suk na mahilig sa kagandahan at fashion, mahirap tanggapin na hindi siya makabili ng bagong damit dahil sa limitadong budget. Hindi ito ang uri ng buhay na kanyang ninanais at sa paglipas ng panahon, madalas silang mag-away ni Ginoong Lee dahil sa pera.
May mga ulat na palihim niyang kinukuha na ng pera ang pensyon ng kanyang ina na iniwan ng yumaong ama upang matupad ang kanyang sariling kagustuhan. Noong 17 ng Pebrero taong 2000, aksidenteng nahulog mula sa mataas ang 2 taong gulang niyang anak na babae at nagkaroon ng malubhang pinsala sa ulo at namatay. Labis na nagdalamhati ang mag-asawa at sumailalim si Umsok sa paggamot para sa depresyon kabilang ang pag-inom ng antidepressant. Sa simula, hindi gaanong napansin ng publiko ang trahedyang ito at kakaunting impormasyon ang inilabas ng pulisya kaya't lumaganap ang iba't ibang haka-haka. May nagsabing nahulog ang bata mula sa hagdan. May nagsabi na mula sa mesa at may mas malisyosong teorya na pinatay ni Insuk ang bata para lamang sa pera. Ngunit sa kalaunan, natuklasan ng pulisya na walang ebidensya upang suportahan ang teoryang iyon. Bilang dating saleswoman sa insurance, na-insure ni Insuk ang kanyang anak kaya't nakatanggap siya ng insurance payout matapos ang pagkamatay nito. Pinakita ng perang ito ang isang paraan upang kumita ng pera nang hindi umaalis sa bahay at sabay nitong natugunan ang kanyang mga pagnanasa. Ang pagkamatay ng bata ang tila nagpaalab sa sunod-sunod na malagim na pangyayari. Natuklasan ng investigasyon ng pulisya na wala pang 1 buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Lihim na bumili si Insuk ng 4 na insurance policy para sa kanyang asawa mula sa 2 kumpanya at siya mismo ang naging benepisyaryo. Madalas din siyang bumisita sa ospital. Sinasabi niyang hindi niya malampasan ang kanyang lungkot at nakakuha ng maraming antidepressant at sleeping pills na ipinapainom niya sa kanyang asawa bilang health supplements. Noong 1 ng Abril taong 2000, nakaranas si Ginoong Lee ng kalituhan matapos uminom ng malaking dosage ng mga supplements sa pangangalaga ng kanyang asawa. Nakita ni Insuk ang pagkakataon at itinulak niya ang kanyang asawa pababa sa hagdan habang ito ay hindi matatag. Sa kabutihang palad, nagtamo lamang siya ng banayad na concussion at malubhang pinsala na nagdulot ng pagkadismaya sa kanya. 27 araw ang nakalipas. Itinakda niya ang isa pang aksidente at muli niyang itinulak ang kanyang asawa pababa sa hagdan. Sa pagkakataong ito, malubha ang pinsala ni Ginoong Lee at kinailangan niyang maospital ng ilang linggo. Nakakagulat na hindi inakala ni Ginoong Lee na may masamang intensyon ang nangyari at inisip niyang dulot lamang ito ng kanyang hindi maayos na kalagayan sa pag-iisip. Dahil dito, nakatanggap si Insuk ng 340,000 won mula sa insurance para sa unang pinsala ng kanyang asawa, ngunit hindi ito sapat sa kanyang kasakiman. Mabilis siyang bumuo ng mas malisyosong plano batay sa kanyang kaalaman sa insurance. Pagdating ng kalagitnaan ng Mayo taong 2000, ilang sandali matapos siyang ma-discharge sa ospital, nagising si Ginoong Lee at natuklasang bulag na siya sa kanyang kanang mata. Hindi matukoy ng ospital ang sanhi ng kanyang pagkabulag. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, sinikap ni Insuk na pakalmahin ang kanyang asawa at sinabi na maswerte pa rin dahil may natirang isang mata. Nagpatuloy ang malas nang masunog ang kanyang mukha dahil sa mainit na mantika. Ipinaliwanag ng kanyang asawa na ito ay dulot ng aksidente habang nagluluto, ngunit bahagi pala ito ng plano ni Insuk. Alam niya na ang pagkabulag at pagkasunog bukod sa kamatayan ang nagbibigay ng pinakamalaking insurance payout. Paminsan-minsan, pinapakain niya ang kanyang asawa ng mga pills na may halong sedatives at antidepressants na nag-iwan sa kanya sa kalituhan at pagkahilo. Habang siya'y walang malay, ginamit ni Insuk ang karayom upang bulagin si Ginoong Lee at mainit na mantika upang pasuhin ang kanyang mukha. Marahil may magtatanong, kung sa loob ng wala pang 2 buwan ay napakaraming aksidente na ang nangyari kay Ginoong Lee, bakit hindi siya nagduda o ang kanyang pamilya o kahit ang mga insurance company? Dito natin makikita ang talino at panlilinlang ni Insuk. Sa isang banda, pinainom niya ang kanyang asawa ng malaking dosage ng antidepressants na nag-iwan sa kanya sa kalituhan at hindi na maalala ang mga kamakailang pangyayari. Dahil siya nga ay nalulumbay matapos ang pagkamatay ng kanilang anak, nakitang hindi matatag ang kanyang pag-iisip ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Sa kabilang banda, tuwing siya ay nasasaktan, laging naroroon si Insuk at inaalagaan siya araw at gabi. Upang hindi magalala si Ginoong Lee,
Ipinakita niya ang sobrang pag-unawa at paulit-ulit na tiniyak na hindi niya ito iiwan. Dahil dito, labis na naantig si Ginoong Lee at natuwa rin ang kanyang pamilya sa malasakit at dedikasyon ni In-sok. Kaya naman walang nakakita ng koneksyon sa sunod-sunod na sakuna at sa asawa niyang banayad na babait na may mahinahong tinig. Noon, hindi rin nagbabahagi ng datos ang mga insurance company kaya't imposibleng masubaybayan ang mga biniling insurance at claim records ni In-sok. Bukod pa rito, ang kanyang mga claim ay palaging may makatuwirang paliwanag tulad ng pagkakaroon ng galit o mental instability ng kanyang asawa. Dahil nga talagang humina si Ginoong Lee matapos ang pagkamatay ng kanilang anak, tila makatuwiran ang madalas na aksidente. Dahil kumpleto ang mga proseso ng claim, wala nang magawa ang mga insurance company kundi aprubahan ito. Nakuha ni In-sok ang tiwala ng lahat at pinanatiling hiwalay si Ginoong Lee sa mundo sa labas ng kanilang bahay, patuloy na lumilikha ng aksidente upang makakuha ng pera mula sa insurance. Sa bawat payout na natatanggap niya, siya ay nagsha-shopping, nagpapaganda at bumibisita sa nightclubs. Habang lumalaki ang kanyang kasakiman, lalo rin siyang humihigpit sa kanyang mga hakbang. Noong 9 ng Setyembre taong 2000, malupit niyang sinaksak sa tiyan ang kanyang asawa at nagkunwaring nagkaroon siya ng mental breakdown at sinaktan ang sarili. Sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng malaking insurance payout. 5 buwan ang nakalipas bago tuluyang gumaling ang mga pinsala ni Ginoong Lee. Sinaksak niya itong muli sa tiyan na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang tiyan at atay at kinailangang maospital. Sa sumunod na 2 buwan, nasaksak pa si Ginoong Lee ng 2 beses habang nagpapagaling. Sa huli, hindi niya na ito kinaya at namatay sa ospital noong 25 ng Marso taong 2002 sa edad na 27 dahil sa malubhang cellulitis at rhabdomyolysis. Sa mga taong nasa paligid, ang kanyang pagkamatay ay tila normal lamang at iniugnay ito sa lumalalang mental na kalagayan. Ipinakita ng investigasyon na mula ng unang mahulog si Ginoong Lee sa hagdan hanggang sa kanyang kamatayan, nakatanggap si In-sok ng 58 insurance payout na umabot sa higit 2.8 billion won at karamihan sa mga ito ay nasayang. Ayon sa mga malalapit sa kanya, si In-sok ay gastador. Bumibili ng anumang nais at kumakain ng kahit anong gusto. Sa isang pagkakataon, ninais niya ang lugaw mula sa isang tindahan sa Seoul at gumastos ng 110,000 won sa taxi para makuha ang isang mangkok na nagkakahalaga lamang ng 6,000 won. Kaya naman hindi siya nakapag-ipon ng kahit anong insurance money. Nang bigla ang mamatay ang kanyang asawa, nawala rin ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Napagtanto niya na kailangan niyang humanap ng susunod na biktima bago maubos ang kanyang pera. Noong Mayo taong 2002, wala pang 2 buwan matapos ang kamatayan ng kanyang asawa o ayon sa iba, sa loob lamang ng 1 linggo, natagpuan niya ang kanyang susunod na biktima sa isang nightclub sa Seoul. Si Ginoong Lim, isang atleta, matangkad at may magandang pangangatawan, 184 centimeters ang taas at 90 kilograms ang kanyang timbang. Upang akitin siya, ipinakita ni In-sok ang kanyang sarili bilang isang mayaman at magandang dalagang babae. Nagsinungaling siya tungkol sa pagtatapos sa isang prestihiyosong universidad at pagiging guro sa kindergarten at sinabi na malapit na niyang mamana ang ari-arian ng kanyang ina na nagkakahalaga ng 1 billion won. Dahil sa kagandahan at kayamanan ng babae, agad na nahulog ang loob ni Ginoong Lim at hindi nagtagal, nagsimulang magsama ang dalawa. Sa pagkakataong ito, pinalakas ni In-sok ang kanyang taktika. Upang mabilis na makuha ang tiwala ni Ginoong Lim at ng kanyang pamilya, gumastos siya ng 32 million won upang bilhan siya ng sasakyan. At kapag maayos na ang lahat, sisimulan na niya ang kanyang plano. Pagdating ng kalagitnaan ng Nobyembre taong 2002, ginamit ni In-sok ang kanyang nakaraang pamamaraan. Una, pinainom niya si Ginoong Lee ng malakas na gamot at pagkatapos ay gumawa siya ng isang aksidente kung saan nahulog ito sa banyo na naging dahilan ng malubhang pinsala sa kanyang gulugod. Habang siya ay nasa ospital, maingat na binulag ni In-sok ang isa niyang mata.
Upang maiwasan ang anumang hinala mula sa pamilya ni Ginoong Lim, laging nasa tabi si Insuk at nagbibigay ng pera at pangangalaga. Sa mata ng pamilya, si Insuk ay matipid at maalagang asawa kaya't lubos nilang pinagkakatiwalaan. Ngunit dahil hindi siya nakalista bilang benepisyaryo sa insurance ni Ginoong Lim, naisip ni Insuk ang isang planong 2 ibon sa isang bato, ang magpakasal sa kanya. Sa ganitong paraan, maaari niyang legal na makuha ang pera mula sa insurance at alisin ang anumang pagdududa ng iba. Dahil naantig sa kanyang katapatan at dedikasyon, pumayag si Ginoong Lim at ang kanyang pamilya sa kasal. Ngunit sa desisyong ito, nauwi sa trahedya si Ginoong Lim. Sa mga sumunod na buwan, sa masusing pangangalaga ni Insuk, paulit-ulit na nasaktan si Ginoong Lim sa pamamagitan ng saksak at paso. Noong 12 ng Pebrero taong 2003, pumanaw ang kanyang pangalawang asawa na si Ginoong Lim sa ospital dahil sa komplikasyon ng mga pinsala kabilang ang malubhang cellulitis. Napakabigla ng kanyang kamatayan at nakatanggap lamang si Insuk ng 40 million won mula sa insurance. Ang malusog at malakas na si Ginoong Lim ay nagkipagkwentuhan pa at tumawa kasama ang kanyang pamilya sa ospital bago ang kanyang biglaang pagkamatay. Dahil nagkaroon ng hinala, humiling ang pulisya ng autopsy upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Nang marinig ito ni Insuk na 3 buwang buntis noon ay nagmungkahi siya ng isang solemn memorial service upang ilihis ang atensyon. Ipinahayag niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa kanyang asawa at bagamat unang tumutol ang pamilya ni Ginoong Lim, sa huli ay naantig sila sa kanyang luha at panalangin. Dahil dito, hinangaan siya ng lahat ng kamag-anak at kaibigan ni Ginoong Lim at pinuri bilang pinakamaalaga at mabuting babae. Ngunit matapos ang seremonya, naglaho si Insuk kasama ang pera mula sa insurance ni Ginoong Lim at ang kanyang hindi pa ipinapanganak na anak na iniwan ng pamilya ni Ginoong Lim sa kaguluhan. Hindi nagtagal, ipinanganak ang kanyang anak ng premature at kailangan ng madalas na hospitalization. Dahil sa labis na paggastos at sa harap ng mga gastusing medikal, mabilis na naubos ang pera ni Insuk. Halos maubos na ang pera mula sa insurance ng kanyang 2 asawa. Napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng bagong biktima, ngunit ngayon ay may anak na siyang kaakibat kaya't iniukol niya ang kanyang pansin sa sariling pamilya. Bumalik si Insuk sa kanyang bayan sa Gangwon-do kasama ang kanyang anak. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang umalis siya para sa pag-ibig at ipinangako niyang hindi na magkipag-ayos muli sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay sinamahan ng luha at mga kwento ng kapahamakan kaya't pinagkalooban siya ng kapatawaran at tiwala ng kanyang pamilya. Ngunit ito lamang ang unang hakbang sa kanyang bagong plano upang kumita ng pera. Noong ika-26 ng Hulyo taong 2003 ayon sa ulat, ginamit niya ang karayom ng syringe upang bulagin ang kanang mata ng kanyang ina. Ikinuwento ng nagugulo ang ina sa doktor na ilang araw na siyang nakakaramdam ng pagkahilo. Sinabi rin niyang kahapon, matapos uminom ng isang baso ng pomegranate juice na inihanda ng kanyang anak, bigla siyang nahilo at nanghina. Pagkahiga niya sa kama at pagmulat ng mga mata, hindi na raw niya makita ang kanyang kanang mata. Sinabi naman ng doktor na maaaring nasaktan ang kanyang isang mata ng isang bagay na matulis. Sa pagkakataong ito, muling nagpakita si Insuk gamit ang kanyang kahusayan sa pag-arte, maingat na inalagaan ang kanyang ina at ipinapakita ang sarili bilang isang kapuri-puring tao. Noong ika-2 ng Nobyembre taong 2003, inimbitahan ni Insuk ang kanyang kapatid na lalaki para mag-inuman at mag-bonding. Natutuwa naman ang kapatid na siya ay nakabalik na sa bahay at naging maalaga at masunurin. Matapos ang mainit na usapan at ilang inumin, kahit wala pang anumang pangpagana, nakaramdam na ng pagkahilo ang kapatid na lalaki at nagbiro pa tungkol sa bumababang tolerance niya sa alak. Pagkatapos ng pagtitipon, wala na siyang maalala sa anumang nangyari. Kinabukasan, nagising na lang siya sa ospital na ganap na bulag na. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Insuk ang karayom, kundi ibinuhos niya ang napakalakas at nakaka-corrosive na concentrated hydrochloric acid sa mata ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng pagkabulag nito,
Nagpakitang maalaga si In-suk at hinikayat siya na maganda pa rin ang buhay at huwag mawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, habang nasa ospital ang kanyang kapatid, ine-inject niya sa IV line nito ang mga banyagang substance na may layuning patayin ito. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang kanyang kapatid. Dahil sa dami ng kanyang claim mula sa insurance, nagsimulang magkaroon ng hinala ang mga kumpanya kaya't binago niya ang kanyang plano. Ayon sa ulat, bumili siya ng insurance para sa kanyang ina na siya namang naging benepisyaryo ang kanyang kapatid at ganoon din ang kabaliktaran. Sa kalagayan ng kanyang kapatid na bulag at nasa ospital at ang kanyang ina na matanda na at bulag sa isang mata, si In-suk na ang siyang humahawak ng mga insurance claim kaya direktang napunta sa kanyang bulsa ang pera. Ang kanyang pagnanasa para sa pera ay lumampas na sa lahat at ang kanyang paghahangad sa material na bagay ay lalo pang naging labis. Habang nagpapakita siya na abala sa labas, sa katotohanan ay ginagastos niya ang pera mula sa insurance na nakukuha sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang pamilya. 6 na araw sa isang linggo, siya ay nagsha-shopping at nag-e-enjoy, umaalis ng bahay bandang alas 10 ng umaga at bumabalik bandang alas 7 na ng gabi. Kapag naubos ang pera at hindi na mabayaran ang gastusing medikal ng kanyang kapatid, niloloko niya ang isang kakilala at pinagmamalabis ang kanilang credit card. At kapag namamax out na ang credit card, ipinagbibili niya ang bahay ng pamilya. Nagsinungaling si In-suk sa kanyang pamilya at sinabing ginamit niya ang kanyang ipon at insurance compensation ng kanyang yumaong asawa para bumili ng bahay sa Seoul na balak ng buong pamilya na lipatan upang maalagaan niya sila. Dahil sa kanyang mga taus-pusong salita, pumayag ang pamilya ngunit lihim niyang ibinenta ang apartment ng kanyang ina at ginastos na ang pera. Habang papalapit ang petsa ng paglipat at malapit ng mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan, nagpasya si In-suk na sunugin ang bahay kasama ang kanyang pamilya sa gabi ng 9 ng Enero taong 2005. Sa kabutihang palad, nagising ang kanyang kapatid mula sa usok at nakatakas ang pamilya. Gayunpaman, nakatanggap pa rin si In-suk ng 240 million Korean won mula sa insurance. Matapos masunog ang bahay, lumipat si In-suk at ang kanyang anak sa bahay ni Miss Jang na isang katulong sa kanilang tahanan. Sa simula, nag-atubili si Miss Jang dahil masikip na ang kanyang bahay ngunit dahil sa taimtim na kahilingan ni In-suk, pumayag siya na pansamantalang alagaan sila sa loob ng ilang buwan. 1 buwan na ang lumipas at walang anumang balak si In-suk na lumipat. Nang tanungin siya ni Miss Jang tungkol sa paghanap ng bagong tirahan, dahil sa pakiramdam na siya ay nakakataas, hindi niya matiis ang mungkahi. Kaya't noong 1 ng Pebrero taong 2005, sa sobrang galit, sinunog ni In-suk ang bahay ni Miss Jang at nakatakas kasama ang kanyang anak gamit ang basang tuwalya upang takpan ang kanilang mga mukha. Naapula ang apoy ngunit naospital ang pamilya ni Miss Jang dahil sa paso at namatay ang kanyang asawa dahil sa malubhang pinsala. Natakot si In-suk sa posibleng sospetsa dahil sunog din ang kanyang sariling bahay 1 buwan lamang ang nakalipas at iniisip na maaaring may hinala na si Miss Jang sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang sindihan ng ospital kung saan nagpapagaling si Miss Jang. Sa kabutihang palad, dumating ang mga bumbero sa tamang oras at napigilan ang malaking pinsala. Dahil may hinala sa panununog, inihabili ng mga otoridad ang kaso sa pulisya. Mabilis na natukoy ng mga pulis si In-suk bilang suspect sa arson sa pamamagitan ng surveillance sa ospital at siya ay inaresto sa pagtatangkang pagsunog. Sa interogasyon, si In-suk na maayos ang pananamit at make-up ay nagpakita ng pagkabalisa at patuloy na gumagawa ng kakaibang kilos. Tuwing tinatanong kung bakit niya sinunog ang ospital, bigla siyang nawawala sa malay. Ilang beses siyang dinala sa ospital ng pulisya ngunit tiniyak ng mga doktor na wala siyang anumang medikal na problema. Nang ma-realize niyang hindi na gumagana ang kanyang mga panlilinlang, nagsimula siyang umiyak na sinasabing labis siyang naapektuhan sa pagkamatay ng kanyang anak na babae ilang taon na ang nakalilipas na nagdulot ng mental na problema kaya't nakikita niya ang kanyang anak sa apoy. Sinabi niya na ang pinaka-inaalala niya ay ang kanyang 3 taong gulang na anak na may sakit sa bahay. Naghain siya ng aplikasyon para sa piyansa na sinasabing kailangan niyang alagaan ang kanyang batang anak na may karamdaman.
Sa simula, inisip ng pulisya na isa lamang itong kaso ng ina na nagdurusa at nagsunog dahil sa sobrang lungkot. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas, natuklasan ng investigasyon ang mas malalim at nakakatakot na katotohanan. Ilang araw matapos ang sunog sa ospital, habang isinasara na ng pulisya ang kaso, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa himpilan, ang kapatid ni In-suk. Bagamat may nagsasabing siya ang unang nakontak ng pulisya, alinman ang totoo, nakaramdam pa rin ang mga pulis ng kakaibang bagay sa kanyang sinabi. Sinabi ng kapatid na parang isang sumpang karakter mula sa pelikulang horror ang kanyang kapatid at lahat ng mga may kaugnayan sa kanya ay nakakaranas ng sakuna alinman sa kamatayan o pinsala. Halimbawa, parehong namatay ang kanyang dalawang asawa sa loob lamang ng isang taon at ilang sandali matapos siyang bumalik sa bahay. Parehong nabulag ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Habang ikinukwento ito, lalo pang nadismaya ang kapatid at ang sunod-sunod na sunog kamakailan ay nagdulot ng hinala na siya ang ugat ng problema. Kahit ayaw niyang aminin, narinig ng pulisya ang pagdududa sa kanyang tinig. Matapos marinig ang salaysay ng kapatid, napagtanto ng pulisya na mas malalim ang kwento kaysa sa simpleng pagtatangkang pagsunog lamang. Upang mabunyag ang katotohanan, inimbestigahan nila ang mga relasyon, record sa paggastos at medical na record at insurance records ni In-suk. Pagkatapos nito, ipinakita ng investigasyon ang nakakagimbal na kaso ng insurance fraud at murder. Noong 19 ng Abril taong 2005, inaresto muli ng pulisya si In-suk sa kasong pandaraya at sadyang pananakit. Mahigit kalahating buwan bago ang kanyang pag-aresto, na ospital ang kanyang anak na lalaki. Nagkaroon siya ng alitan sa pamilya ng isa pang pasyente at bilang paghihiganti, ginamit niya ang malaking karayom upang bulagin ang kanilang kanang mata at ninakaw pa ang kanilang credit card upang bayaran ang 9 million Korean won para sa gastusing medikal ng kanyang anak. Bukod pa rito, paulit-ulit niyang ine-inject ang mga banyagang substance sa IV line ng biktima sa ilalim ng pagpapanggap na pagbisita na nagpalala sa kondisyon nito. Ngunit sa huli, namatay ang anak ni In-suk sa ospital. Nang arestuhin si In-suk sa ospital, natuklasan pa na may isa pang biktima. Mula taong 2000 hanggang 2005, nasaktan ni In-suk ang 10 tao na nagdulot ng 3 pagkamatay at 4 na paso at nakakuha ng kabuang 596 million Korean won mula sa insurance. Nang siya ay arestuhin, tulad ng unang pagkakataon, patuloy siyang nawawala ng malay o nagmumuni-muni sa sarili. Nang tanungin siya ng pulis tungkol sa kanyang motibo, ipinaliwanag niya na upang malimutan ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak na babae, nagsimula siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot 4 na taon na ang nakalipas. Dahil dito, naging addict siya at kinailangan ng malaking pera kaya't naisip niya ang pandaraya sa insurance. Nang maubos na ang pera, lihim niyang ibinenta ang apartment ng kanyang ina at nang malapit ng mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan, sinunog niya ang bahay upang makaiwas sa pananagutan. Ngunit nang suriin ng pulisya ang kanyang buhok, wala silang natagpo ang bakas ng illegal na gamot. Sa harap nito, sinabi niya na umiinom siya ng diuretics na maaaring nakapigil sa pagtuklas ng droga. Gayunpaman, wala ring record ang pulisya ng anumang pagbili niya ng illegal na gamot. Ayon sa mga kamag-anak ng yumawong asawa, si In-suk ay palaging masigla at mahusay magsalita na hindi tulad ng isang taong adik sa droga. Ipina-evaluate ng pulisya si In-suk sa mga psychiatrist at psychologist sa loob ng 1 buwan at lumabas sa resulta na wala siyang sakit sa pag-iisip. Malinaw ang kanyang pag-iisip at lohikal ang kanyang kilos habang isinasagawa ang mga krimen. Bagamat hindi rin isinasantabi ng mga eksperto ang posibilidad na mayroon siyang antisocial personality disorder. Matapos ang ilang buwang investigasyon, kinasuhan si In-suk sa 10 krimen kabilang na ang karahasan sa tahanan, pagsunog, pagpatay, pagnanakaw at pandaraya. At ang kanyang motibo ay purong luho at kasiyahan lamang. Inamin ni In-suk ang karamihan sa mga kaso, ngunit iginiit niyang ang kanyang mga krimen ay dulot ng paggamit ng droga na nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan at isipan.
May ilan siyang kasong itinanggi o hindi niya maalala. Noong Oktubre taong 2005, matapos ang ilang araw ng paglilitis, tinanggihan ng Seoul Central District Court ang kanyang pahayag ng mental at pisikal na kapansanan. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagsunog at pananakit na nagdulot ng malubhang pinsala. Si In-suk na umaasang magpapadala sa psychiatric hospital ay nag-apela sa desisyon. Noong Disyembre ng sumunod na taon, pinanatili ng Korte Suprema ang hatol na habang buhay na pagkakakulong. Sa kasalukuyan, nakakulong si In-suk sa Cheongju Women's Prison sa loob ng 17 taon. Hindi gaanong nabigyang pansin ang kasong ito sa lipunang Koreano noong panahong iyon, ngunit noong Hulyo taong 2007, isang taon matapos ang kaso, itinampok sa programang Seoul Broadcasting System na I Want to Know the Truth ang mga kaso ni In-suk at tinukoy siya bilang isang psychopath na nagdulot ng malawakang interes ng publiko. Maaaring makapandaya ang anyo ng isang tao. Ang kagandahan at panlabas na alindog ni In-suk ay nagkukubli sa isang malamig, maingat at walang habas na kriminal na handang pumatay at manakit para lamang sa pera. Ang kasong ito ay nakakatakot na paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng pinakamagagandang anyo. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng pagiging maingat sa kung sino ang pinagkakatiwalaan natin dahil hindi lahat ng malalapit sa atin ay may mabuting hangarin. Sa huli, ipinapakita rin ito kung paano ang walang kontrol na kasakiman at paghahangad sa material na bagay ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga kasuklam-suklam na mga gawain. At iyon na ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang iyong opinyon tungkol sa kaso na ating tinalakay? Kung nagustuhan ninyo ang video para sa araw na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na kwento.